Magandang gabi po sa bawat isa. It's Wednesday, it's our prayer meeting, it's September 15 po. At ako po'y nagagalak na kayo ay makasama dito po sa gawain ng ating buhay na Panginoon. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa libro ng Galatians chapter 5, verse 13 after verse 15. Galatians chapter 5, verse 13 after verse 15. You, my brothers and sister, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa maikling panalangin. Amang banal, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat ang aming mga kasama, kaibigan, kamag-anak, kababayan ay muling magpapalakasan po kami ng iyong salita. Hawakan mo ito, naway ito'y magsilbing kalakasan ng aming pisikal at aming spiritual na buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Amen. Our topic for this day, for this evening, is entitled, Walk by the Spirit. Lumakad tayo ayon sa Espiritu, ayon sa gusto ng ating Panginoon. O kung babalikan natin ang Galatians 5 verse 13, ano sabi doon? Brothers or sister, we are called to be free. Tayo'y tinawag para maging malaya. Saan? Sa problema, sa magulong isip, sa karamdaman, sa bayarin, at higit sa lahat, sa kasalanan. Pero, but do not use your freedom to indulge the flesh. So, wag po nating hayaan na ang ating kalayaan ay sobra at hayaan natin, wag nating hayaan itong flesh, itong ating laman, ang patuloy na manguna sa ating buhay. Kundi ang sabi po sa verse 13, serve one another in humbly in love. Maglingkuran daw tayo ng ating kapwa na may kasamang pag-ibig at we humble it with our love. Kaya dito makikita po natin na maglingkod pala tayo. Hindi tayo nung magpataasan, hindi tayo mag-away-away, kundi maglingkod tayo sa bawat isa at patuloy tayong humble sa ating sarili na may pag-ibig sa bawat isa. Now, sabi rin dito sa verse 14, love your neighbor as yourself. Kung mahal natin ang ating sarili, naliligo tayo, ayaw natin masasabing mabaho, ayaw natin napupunahan tayo ng masama, we should love also our neighbor katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili, sa ating kapwa. Now, sa verse 15, ano sabi doon? If you bite and devour each other, watch out and you will be destroyed by each other. Kung tayo magkakagatan, kung tayo magpupunahan, tayo magwawasak lamang, you will destroy each other. Masisira lamang natin ang bawat isa kung patuloy tayong magpupunahan. Ngayon ay panahon na malapit na ang eleksyon. Ano napapansin natin sa balita? Nagpupunahan. Naghahanapan ng baho ng bawat isa. Nagsasabi din, oy, ikaw, may problema. Oy, ikaw, may problema. Now, kung ikaw pala ituturo ng ganon, ikaw rin pala ay mawawasak, sabi po ng Bible sa 15. Dahil hindi kayo nagmamahalan sa bawat isa, especially sa iyong kapwa. Now, in verse 16, ito ang topic natin. Walk by the Spirit. Lumakad tayo ayon sa Espiritu, ayon sa gusto ng ating Panginoon, hindi sa desire ng ating flesh, sa ating laman. Everybody say laman. Yan po pala ay conflict, ay contrary sa flesh. Ito sabi dito sa verse 17, no? For the flesh desire what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. So anong madaling salita? Itong flesh ay kontra sa espiritu ng Diyos, at itong espiritu ng Diyos ay kontra rin sa laman. Now sabi po sa verse sa pagbaba, they are also conflict with each other. Hindi sila magkasundo, ang laman. Bagamat itong laman na ito, itong isip na ito, madalas nating sundin. Madalas nating sabihin, oy, ano ba gusto mo, sarili ko? Oy, ano ba ang pang-ambisyon mo, sarili ko? Pero it is conflict, sabi dito, conflict with one another so that you are not able to do whatever you want. Idiniin
Sa verse 17, you are not to do whatever you want. Hindi ka malaya na anuman ang pwede mong gawin. Especially if you are Christian. Hindi madali maging Kristiyano, madali lang sanguso, no? Madali lang sabihin, Kristiyano ako, alam ko may Diyos, alam kong mahal ko ang Diyos. Pero nung sumunod, nandun po talaga nung hamon kung magiging totoo tayo sa Panginoon. Now, in verse 18, Galatians 5:18, if you are led by the Spirit, you are not under the law. Hallelujah. Thank you for that. Na hawak po tayo ng ating Panginoon. Idiniin sa verse 19 ito. Dapat maunawaan po natin dito, the acts of the flesh are of use. Ang paggawa daw po ng laman ay very obvious. Ano-ano po? Maganda po ito sa Tagalog. Sa Galatians 5:19, babasahin ko po sa Tagalog. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan dito sa ating sarili, no? Ano sabi sa Galatians 5 verse 19? Ano sabi po doon? Hindi maikakaila na ang mga gawa ng laman, yan ang flesh, ay ano? Pangangalunya. Ano sa English yun? Sexual immorality. Yung mga nagtatalik na hindi mag-asawa. That is sexual immorality, ang pangangalunya. That's number 1. Ang rimarim, impurity. Tapos nung, sabi pa dito, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, nung gumagawa ng pagkukulam, pagkapuot at pagkagalit, yan ay para pala yan sa laman, sa flesh. Paninibugho, kasakaman, ako, mahirap pala maging sakim. Pagkakabahagi, yan, naghihiwalay, walang unity, kasiraan. Imbis na magtulungan, nagiging it destroy us, sabi po ng Ingles. Pagkakampi-kampi. Yan, kampi-kampi. Kami dito, kayo dyan. Kami dito, kayo dyan. Kaya kapag kampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang paros sa pagsasaya, at iba pang tulad nito. Tapos, ang warning po, binabalaan ko kayo tulad nung una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos, sa baang kaharian ng Diyos, ang langit, ang gumagawa ng gayon ng mga bagay. So warning po ito. Ito po yung mga gawa ng laman, mga flesh. Sabi ng iba, ang Diyos ay mabuti. Totoo yun. Pero galit po siya sa kasalanan. Hindi ko may patuloy tayong gumagawa ng kasalanan ay pwede pa tayong patawarin ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, sin no more. Kung ikay pinatawad na ng Diyos, huwag ka nang gumawa, huwag ka nang umulit sa iyong kasalanan. Sapagkat itong mga bagay na binanggit ng verse 19 hanggang verse 21, ito ay, they will never inherit the kingdom of God. Hindi pwede po itong makapasok sa kaharian ng Diyos. Winarningan tayo. Kung alam mo na doon sa mga nabanggit ay meron kang ginagawang doon, nakala mo malinis ka na, nakala mo tama na ang ginagawa mo, kailangan po magbago tayo. Pwede mo bang sabihan yan katabi mo, magbago na tayo? Amen. At sa tulong ng Diyos, hindi ng tao, sa tulong ng Diyos ay posible po tayong magbago. Kaya nating magbago. Sabi mo sa katabi mo, kaya nating magbago. Amen. Now, sa verse 22, ito naman, kanina sa laman, sa flesh. Now, ito ang gusto ng Espiritu ng Diyos. Ang fruit, ang bunga ng Espiritu ng Diyos, unang-una ay pag-ibig. Meron ka ba yun? Kaya mo bang mahalin ang kaaway mo? Kaya mo bang mga taong niluloko ka? Mga taong kung ano-ano mga balita para sa iyo? Now, you should have love. Now, pangalawa, joy, kagalakan. Isa po palang mahalaga yan na nakikita sa Kristiyano ay may kagalakan. Ano pa? Peace, kapayapaan. Mahirap ngayon, totoo, pandemic, maraming problema. Pero ang totoong Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang patuloy na magbibigay po sa atin ng totoong kapayapaan. Yun ang tao ay gulong-gulo. Kahit mapera pa yan, kahit mataas pa yan, magulo ang isip niyan.
Pero ang totoong Kristiyano, dahil meron siyang Espiritu ng Diyos, ay meron po siyang, kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoon. Now, sabi dito, forbearance, katiyagaan. Tapos, kindness, goodness, pagiging mabuti. Ang pagiging mabuti po pala, lagi ko nga sinasabi, kung ikaw ay nasabihan na ikaw'y mabuting tao, bilang Kristiyano po, normal yun. Hindi kailangan pumalakpak ang ating tenga pag nasasabihang mabait tayong tao. Normal yun. Kristiyano ka eh. Anak ka ng Panginoon. Gagawin mo ang lahat katulad ng ginagawa ng Diyos sa atin. Maging mabait, kabutihan, goodness. Now, ito po, faithfulness, katapatan. In spite na mahirap ang buhay, in spite na maraming tao ang umaangal, sasabihin mo, Panginoon, magiging matapat pa rin ako sa iyo dahil ikaw ang Diyos na matapat. Now, susunod, after faithfulness, sabi po sa verse 22, kahinahuman, yung gentleness at pagpipigil sa sarili. Amen? Marami, pag nagbabasketball, umiinit ang ulo, nawawala ng pagpipigil sa sarili. Marami, lalo sa driving, nawawala ang pagpipigil sa sarili. Sa taong kasama mo sa bahay, mabilis kang mag-init sa taong yon. Sa trabaho, sa pag-aaral, mabilis kang uminit ang ulo. Pero sabi ng Biblia, isa sa bunga na gusto makita po sa atin ng Panginoon ay pagpipigil sa ating sarili. Amen? Alam po ba niyo mas madaling maging out of control? Mas madaling magmura. Mas madaling sumigaw. Mas madaling makipag-away. Mas madaling gumawa ng masama sa ibang tao. Pero dito dahil nga binigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, kahit mahirap gawin, at sa tulong ng Diyos, ito po, ulitin ko po, sa tulong ng Diyos, ay magiging ganap po tayong Kristiyano na lumalapit sa Diyos dahil sumusunod siya sa Diyos. Hindi siya tumitingin sa mga bagay na mahirap. Ang tinitingnan niya ay ang Diyos na may magagawa, ang Diyos na nasa langit, na hanggang ngayon ay nagpapatuloy na bigyan tayo ng kalakasan. Sabihin sa atin, anak, hindi ka nabubuhay sa flesh. Sabi po dito sa verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. Sinama rin po pala sa pagkapako ng ating Panginoon ang ating flesh, ang ating laman, na sinasabing hindi imposibleng pwede tayong magbago. Hindi imposibleng pwede nating tanggihan ang kasamaan. Dahil isa yan sa dahilan kaya napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, mga minamahal, kababayan, tinapos na lahat ng Panginoon yung ating laban sa laman. Bagamat nandito pa tayo sa lupa, hindi po pwede nating i-reason out, Pastor, tao lamang tayo. Tao lamang tayo. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin dahil Kristiyano kayo, magpatuloy tayong lumakad ayon sa ating laman, kundi ayon sa Espiritu ng Panginoon. Siguro po, sinasabi mong, mahirap yan, Pastor. Totoo po, mahirap. Kung wala ka sa Diyos. Kung wala kang Espiritu ng Panginoon, mahirap yan. Kung pipilitin mo ang flesh mo, o lakas mo, o galing mo, talo ka. Pero dahil may Espiritu ka ng Panginoon, that's the key. May Espiritu ka ng Diyos, mananalo ka sa labanang ito. Naghihilam po yan, yung laman mo, yung Espiritu, lalo sa laman. Ano-anong technique po ba ng Diablo? Hanggang ngayon, the same style. Ano po yun? Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Tatlo po yun. Hanggang ngayon, the same style ng strategy ng kaaway na marami siyang nahihila sa impyerno dahil lamang doon. Kaya kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, kababayan, sabi ng Diyos, lumakad tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya po natin dito. Hindi po imposibleng maging totoong Kristiyano tayo. Posible dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Iimbitahan ko pong manalangin ka. Manalangin tayo.
dahil may gagawin ng Panginoon. Kilala mo ang sarili mo, no? Isa po sa pinakamahirap yata ay humingi ka ng tawad, especially sa mga ginagawa mong alam mong mali. Pero sa tulong po, huwag ka pang mahiya, huwag kang matakot. Habang bukas pa ang langit, habang pwede pa tayong lumapit sa Diyos, pero sasabihin muli na natin ng Panginoon, anak, papatawarin kita, pero sin no more. Isipin mo kung paano lumaban. Ang problema po, hinaharap. Pero ang tukso, tinatakbuhan niya. Walang malakas na Kristiyano na pwedeng humarap sa tukso at sabihin malakas ako. Hindi. Takbuhan mo ang tukso. Pero ang problema, hinaharap yan kasama ng ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Taas po natin ang ating kamay. Amang banal, salamat muli sa paalala ng iyong salita. Salamat at hindi kami lumalakad sa laman. Bagamat ang lagi naming pinupunay ang laman, ang gusto ng laman, ang gusto ng aming sarili. Kalaban pala ito ng Espiritu mo, Panginoon. Sa aming pinag-aralan ngayong gabi, sa aming prayer meeting, lumakad kami ayon sa iyong Espiritu. Labanan yan ng laman at ang Espiritu mo. Binanggit ng iyong salita, kung kami magpapatuloy sa mga gawaing ayon sa laman, ay hindi kami makakaabot sa kaharian mo, Panginoon. Sa iyong langit na tinatawag. Turuan mo kami na magsabi sa kasalanan, magsabi sa alam naming maling ginagawa namin, ihinto na namin. At lumakad kami ayon sa gusto mo. Posible at pwede kaming magbago, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga kababayan, bawat Pilipino, mga nanonood ng live stream na ito, na kaya namin na magbago at magpalakasan dahil ikaw ang Diyos na may magagawa. Hawakan mo, Panginoon, ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sa mga may bayarin, hawakan mo ito, Panginoon. You will provide. Sa mga emotionally na magulo ang isip, mga hindi kayanin ang kabigatan ng buhay, palakasin mo sila. Lord, we also pray for our nation, the Philippines. Malapit na po ang eleksyon, Panginoon. At marami ang kung ano-anong ginagawa. Pero nananalig kami kung bababad namin sa panalangin ang aming eleksyon. Ang itatalaga mo lamang ay mga taong kalooban mo, Panginoon. Huwakan mo rin ang aming mga kababayang nasa abroad, mga kamag-anak, kaibigan. Patuloy na pag-iingat, Panginoon. Salamat. Salamat sa oras na ito na alam namin na may ginagawa ang aming Panginoon, Diyos na may magagawa. Salamat. Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming papupurihin at papasalamatan lagi sa aming ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ito, na ikaw, O Diyos, ang aming papupurihan. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Thank you, Lord. Amen. Again, just write a simple note kung paano po ginagamit ang live stream na ito sa inyo po ang buhay. Kahit a simple note na ginagamit po ng Diyos ang live stream na ito sa inyo. Now, if you have any prayer request, huwag po kayong mahiya. Just write it. Personal, sa pamilya, sa trabaho, sa mga nangyayari, may nagbabasa po yung mga prayer team namin na gusto po kayong ipanalangin. Kaya, just write that prayer request. Alam natin na merong nagkakasakit, may namamatay, may nahihirapan, pero hindi po tayo hihintong manalangin. Dahil alam natin, ang Diyos natin ay naghihimala. Kaya huwag kang malungkot dahil may gagawin po ang Diyos. Amen? Tuloy-tuloy pa po ang Pasko. Ang Pasko na ginagawa sa atin ng Panginoon na may gagawin ng Diyos sa ating buhay at laging nandyan ang ating buhay na Panginoon. Ngumiti tayo. Kahit may problema, bahala ang Diyos yan. Ang tumawag sa atin po, ang bahala sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Bahala ang Diyos. Huwag kang mag-alala. May gagawin po ang Panginoon.
Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of the Light of Light Fortress Church. Again and again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams. The Lord bless.